when they had worshipped the golden calf. He begged God. Nakiusap siya sa Diyos. So tumayo, namagitan si Moses. God used Esther. Esther stood in the gap with prayer and fasting for her people, saving them from Haman. Kilala niyo si Haman? Na gusto silang wasakin, gusto silang patayin. So Esther stood in the gap. At tayo man po, maraming tao nangangailangan ng kaligtasan. Maraming tao nangangailangan na maranasan nilang pag-ibig ng Lord. Ang Diyos naghahanap lang ng mamamagitan. God is waiting you. Amen? Right now, He's waiting for you right now to respond to His calling. He's looking for somebody to be His representative with family, friends, and relatives. And He's looking for somebody to stand in the gap, to intercede on behalf of somebody or someone. Maating mahuman natin na tayo ligtas, pero yung mga kakilala natin, kaibigan natin, sila ay papunta sa kapahamakan. Tayo ho ba nating panindigan na ligtas tayo, ngunit ang ating mga mahal sa buhay ay mapapahamak? Masisikmura ho ba natin na tayo nakaalam ng kaligtasan, and yet ang dami nating mga mahal sa buhay, ang dami nating mga kakilala, mga kaibigan, ang sila ay mapapahamak pala? Amen? Katulad po ng mga maraming Bible characters, they bridge the gap for others. We have the privilege, meron po tayong privilege to bridge the gap on behalf of our family. We have the privilege to bridge the gap on behalf of our friends. We have the privilege to bridge the gap, amen, on behalf of those people na nangangailangan ng kaligtasan. Sila na hindi pa nakikilala ang ating Panginoon Kristo. Tandaan po natin, the enemy, the devil, is very active in the world today. Tandaan po natin yan. Kung aktibo ang mga ilan sa atin, mas active ang Diablo. Mas active siya. Dahil alam niya, his time is very short. He's gumagawa siya nagdo-double time ang Diablo. Amen. Sabi nga ng Bible, even the very elect will be deceived. Yun nga nakakatakot eh. No? Elected na tayo, pero wow, meron pang tendency, meron pang chance pala na pwede tayo malindang ng Diablo. Even the very elect, kasi nagdo-double time ng Diablo. Pero mga magulang ko kapatid, mga Kristiyano, no? Kung nagdo-double time ng Diablo, dapat huwag tayong paiwan. Huwag tayong paiwan. Let's stand strong. Let's take the responsibility in faith. Amen? Amen. Magkaroon ng urgency sana sa ating puso. And intentionally snatch those people around us from the pit of danger in our prayer, in our intercession. Amen. And through our life and live testimony. Intercession is good. Mag-intercede tayo sa panalangin. That is good. But that is the beginning. Yun lamang ang pasimulan ng pag-win natin sa kanila. Amen. Huwag natin tapusin sa intercession, tapusin natin sa pagsasalita, at tapusin natin sa pamamagitan ng ating buhay. Reach them out. Reach them out. Habang nagsasalita po, pwede po kayo mag-isip ng kung sino man ang taong inilalagay ng Diyos sa ating puso. Inilalagay ng Diyos sa ating isipan. Nakaluluwa na pwede natin i-reach out for God. Na tumayo tayo, mag-go in between tayo. No? Meron pong sa survey na nangyari, most of the churches daw today, bumababa ang kanilang attendance in number. Bumababa. Yung church attendance nila nag-decline. Alam nyo, kung iyon ang case, something is wrong with the church. Something is wrong. Because I believe the church of God, it should be moving. Amen? Kapatid ko sa Saskatoon, Rosetown, hindi tayo magiging stagnant. Vancouver, there must be no stagnancy. Something growth. There must be a growth na mangyayari. Amen? Huwag niyong hayaan na ma-decline tayo. No. Hindi pa decline ang church. The church of God
should be moving. Moving and moving. Amen? Marami pa po kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Let's all together, tulong-tulong tayo na mag-reach out. Kaibigan mo yan, close friends mo. Amen? Magpasimula tayo sa ating Jerusalem, sa ating pamilya, sa ating Judea, sa mga kaibigan natin, sa Samaria, kapitbahay, or whatever, sa community. Huwag na muna tayo sa uttermost part of the earth. Malayo yon. Okay? Doon muna tayo sa Jerusalem, Judea, Samaria, yung mga close sa atin, kakilala, kaibigan, kamag-anak. Amen? Bring them all to the Lord. Stand in the gap and be a good representative of the Lord for them. Amen? So as members of our church, tandaan po natin, we are already engaged in a mission. Amen? Sabihin po natin lahat, I am already engaged in a mission. We are already engaged in a mission. Ano po yung mission natin? That is to enforce what Jesus Christ had started. Amen? To enforce what God have already initiated and started. Huwag ka lang maging ordinaryong attender. Amen? Huwag ka lang maging ordinaryong attendee. We have to be a passionate champion of the mission. Amen. Huwag ka lang masiyahan sa pagkaupo mo dyan every Sunday. No. Do something. Do something. Everybody say, let's do something. We are His co-laborers. We are His partners in harvesting souls for His kingdom. And don't worry. God is giving you enablement. God is providing power, capacity. He is empowering everyone who will going to commit themselves to the work of God. Amen? Kung sinasabi mo, hindi po ako marunong magsalita, no, hindi mo na problema yon. I-empower ka ng Lord. He will going to enable you. Just engage yourself to the vision of God. You have a vital role to do and accomplish. Kay Lord, here I am, Lord, use me. Amen. Here I am, Lord. Naghanap ang Lord ng mga ganong klaseng tao magsasabi, here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, use me. Hallelujah. Use my lips, use my life, use my resources, use my capacity to invade the world for you, O God. Psalm chapter 2, last verse na gusto kong basahin, ask of me, and I will give the nation as your inheritance. Hallelujah. Ulitin ko po yung verse na to. Ask of me, and I will give you the nation as your inheritance. Amen. Hingin natin kay Lord ang Edmonton. Hingin natin kay Lord ang Rosetown. Hingin natin kay Lord ang BC, ang Vancouver. Hingin natin kay Lord ang St. Bru. Hingin natin kay Lord ang mga lugar na nandyan. Come on, ask of me, ang sabi ng Lord. I will give you the nation. Come on, people. Pasimulan natin sa ating Jerusalem, sa ating Judea, sa ating Samaria. Amen? Amen. So God uses people like you and me to bridge the gap, to stand in the gap, and to be His representative on earth, especially to those people that need a Savior. Amen. God bless you po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Palapakan po natin ng Lord.
Hallelujah. Hallelujah. Pastora, if they have some question, pwede po kahit ilang minuto na. Bago Opo. tayo pray. Opo. Siguro I will join you in prayer. Opo, Pastor. Opo, total, ako lang mag-isa dito naman. So, meron kaming follow-up after this. But I want to join you in prayer. Kahit hindi po ako mag-agree ako. We will pray for the whole Canada. We will pray for Saskatoon. We will pray for St. Bru. We will pray for Edmonton. Sabi nga ng Bible, ask of me, I will give you the nation. Kapatid, malapit na po dumating ang ating Panginoon sa Kristo. Dito po sa Pilipinas, Pastora, nakakalungkot man po isipin. Marami nang hindi na naniniwala sa prayer. Marami nang hindi na naniniwala sa Panginoong Kristo. These people, nung una, mga pastor yan, they are very elect. Pero sila ngayon na-deceive. Please, it's not them. Nagdo-double time ang diablo. Pero as champion of God, as people of God, as children of God, alam nyo yung mga maliliit na problema sa church na liit-liit lang, isang tabi na natin ang mga yan. Kung tampu-tampu lang, isang tabi na natin. Kung mga hindi ka lang napansin, hindi ka lang napagbigyan, isang tabi na natin yan. Let's all together be united to saturate the whole Canada for Jesus. Isang tabi na natin yung mga differences natin, yung mga ugaling pagkakaiba. Tanggapin na lang natin ang bawat isa. Kung matapobre isa, tanggapin mo siya as matapobre. Siya, pansinin mo. Ikaw, pansinin mo. No? Yung mga maliliit na bagay. Alam nyo, minsan dinadivert tayo ng diablo sa mga maliliit na usapin sa mga maliliit na issue para hindi natin matumbok yung pinaka-major nating role. What is our major role? To represent Christ on earth and to stand in the gap. Marami na po napapahamak. Pero masyado tayong naglulublog sa mga maliliit na bagay na dapat isang tabi na lang yun. Pag-usapan, i-reconcile, nabuhin, and whatsoever, Pastora. Marami po tayong trabaho gagawin, Pastora. Marami po salamat at palain kayo ng Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon, no? Sino po ang na-bless? Magpakita naman po kayo ng ano bang tawag doon siya? Emoji, no? Si Pastor John, kita po palakpak. So yung pong iba, please, ipakita po natin ang appreciation natin sa ating pastor from the Philippines na naglalaan po ng oras upang tayo equip. Ang salita ng Diyos ay matalim, no? Pero kapag ito'y tinatanggap natin, tayo'y napapabuti kasi tinatapyas tayo, no? At alam po makarinig ng Pastor, any comment from Pastor Joel? Yeah, any comments or any suggestion or Pastor any Joel, alam ko Joel, kayo, pero baka may gusto po kayong idagdag, i-comment. Go ahead, Pastor Joel. Go ahead, Pastor Joel. Busog na po eh. Well, siguro yun po, no? It's very timely, no? Message si Pastor Ronnie. I believe na as a believers in Christ, we have to be radical, no, when it comes to sharing the gospel, ano. So we need to be bold enough na kumbaga talagang tayuan natin. Katulad nga sabi kanina ni Pastor Ronnie, we are standing in the gap. So kailangan tayuan natin yung mga gap na yun. Let's be real believers. Tapusin na po natin yung mga mediocrity ng mga pagiging mananampalataya. Let's be true followers of Jesus Christ and obey yung pinagagawa niya sa ating mandato to preach the word, no? So that the gospel of salvation will reach everyone po. Amen. Yun lamang po ang nais ko pong i-share sa bawat isa. Amen. Thank you, Pastor Joel. Amen. Salamat po, Pastor Joel. Ako naman po, Pastor, nalungkot po ako sa inyong sinabi na dyan sa Pilipinas, even pastors ay mukhang hindi na po naniniwala sa panalangin, no? Naalala ko lang po kasi yung sinabi ni Jesus sa Luke 18:18 na tinuturuan at ine-encourage sa mga disipulo na manalangin at huwag mawala ng pag-asa at ibinigay po na example yung babaeng balo. At ang nakakapagtaka po, no, sinimulan niya sa panalangin pero at the end sabi niya, sa pagdating kaya ng anak ng tao, meron pa kaya siya madadat ng may pananampalataya. So prayer is equated to faith. So kapag hindi na talaga tayo nananalangin, kaya sabihin pa natin may pananampalataya tayo, no? Yun nga yung testimony natin, no? By lips and by life. So mahalaga po ito, no? Kaya
kapag po ang panalangin talaga, Pastor, ay wala, nakakapagduda kasi how can we know the heart of God? How can we hear the voice of God, no? How can we, yung magpakumbaba sa Panginoon, no? Yun po ang nalulungkot lang po ako, Pastor. At salamat po sa Panginoon, no? To God be all the glory na 2 years ago, nag-impress na po ang Panginoon sa ating iglesia, ang sabi po niya. Ayun po, no? Ito po, at nakita ko naman po talaga, at tiningnan ko, nasa word ng Panginoon ito, magsimula na kayong manalangin araw-araw. And that is, kung titingnan mo, no, in-impress lang po yung sa puso, no, and then kinaskade sa iglesia, marami na po ngayon tayo by God's grace, no, kahit iba-ibang oras. But the thing is, kung titingnan mo, paano mo alam na ito'y mula sa Diyos? So, yung pong word ng Panginoon, si Jesus na mismo no? So, kahit wala tayong marinig na ganun, tunghayan lang natin ang salita ng Diyos. Yun na po yun. Final na po yun. So, nawa po I pray. Salamat po, Pastor Ronnie, by equipping us together with Pastor Joel kapag naman po Wednesday at bawat isa sa atin, no? Napapaalalahanan po tayo sa bawat isa sa kapangyarihan po ng panalangin. At ngayon po, tayo po yung magwawakas sa prayer. Meron po tayong mga prayer request dito, no? Ang una po, ang ating panalangin ay ang salvation. Katulad po na sinabi ni Pastor Ronnie, magsimula tayo sa ating Jerusalem. Mga loved ones, mga kamag-anak, alalahanin po natin sila. Let's stand in the gap, no? Tapos po yung mga kaibigan. So yung pong may mga mission na, katulad po ni Doc Iris na meron na po siya nakahanda sa tulong at biyaya ng Panginoon, idalangin din po natin siya na siya magtagumpay at kung meron po tayong maitutulong, manpower sa kanya, whatever. Pastor Ronnie, I pray, nagkausap po kayo ni Doc Iris na po. Ayun po. Ayun po ay tulong-tulong, no? Collaborers, yun nga po sabi ni Pastor Ronnie, collaborers of Christ, no? At yung mga may sakit at karamdaman, alalahanin po natin sila, no? Ang mga mag-asawang nasa alanganin ng kalagayan, ipag-pray po natin sila. Maraming dapat ipanalangin, maging ang mga sarili natin, mga pangangailangan, ang relasyon natin, naghihintay lang po ang Diyos. Yun po ang buod ng tinuturo po ni Pastor Ronnie. Amen? So tayo po ngayon ay magsimulang manalangin. Pastor Ronnie, Pastor Joel, lubusan nyo na po kung may gusto kayong ipaawit, aawit tayo. And at this point po, Pastor Joel, kayo po ang manalangin sa unahan, no? Tapos po si Pastor Ronnie po ay sasaluhin po at kami po ay mag-aamen. At yung mga naaalala din naming ipanalangin, sabay-sabay po tayo. So you can unmute your microphone, mga kapatid ko kay Kristo. Iparinig po talaga natin sa Panginoon. But of course, kailangan po ang mga leaders natin ay talagang dinig na dinig ang kanilang mga tinig. So Pastor Ronnie, do you have anything to bago po tayo mag-pray? Okay lang umawit tayo, Pastora? Opo, Pastor. Okay lang yun, di po ba? Pumalakpak lahat. Awitan natin. Hallelujah. Yes, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Let's worship the Lord. Oh, yes. Blessed be your name. Exalt your name. Exalt you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Worship you, Father. Lord. We honor you, Lord. Saturate our heart with your spirit, oh God. Saturate our heart. Hallelujah, Jesus. Today, the whole day, Lord, we bless you. We bless you. We bless you, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Ang naming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan ko'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang naming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Isa, wala namang iba. Sa'yo ang aming awit,
Tingin ang aming tinig, sisig sa buong mundo. Kadakilaan mo. Ikaw ang aming tunay na Salamat. Diyos. Hallelujah. Ika'y walang katulad. Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos. Diyos, hallelujah. Panginoon, kami po malapit sa iyo, Diyos. Maraming Lord. At ang opportunity na ito, kami po makapanalangin sa iyo, Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagpapuli. Continue niyo po, Panginoon, yung mga mananampalataya. Tulad namin, kung magkaroon po, Lord, nakataon, na makapagpanalanginan po sa bawat isa. Noong Lord, we pray for each one of us na narito, Panginoon. Hindi man po namin na alam ang prayer request ng bawat isa, but you are the God, Lord, that knows, Lord, our prayer request, O God. That's why we lift them up to you right now, O God. Na naman ito, kami nananampalataya, Panginoon, that by faith, Lord, that you are answered all our prayers, O God. Ganun din, Lord, sa may mga karamdaman, Panginoon, katulad, Lord, ng sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga latay at sugat, Panginoon. Kami pinagaling na, kaya naman, Lord, we claim healing, Panginoon, sa mga tao o Diyos na nangangailangan po ng iyong kagalingan, Panginoon. Ganun din, Lord. We pray, Lord, katulad ng aming napag-aralan, Panginoon, na naniniwala kami, Panginoon, na ito ng tamang panahon, Panginoon. Katulad nga sinabi mo sa iyong salita, Lord, na ang harvest ready na eh. Subalit kulang ang manggagawa. Kaya, Lord, I pray, Lord, that you empower each believer, Lord, Panginoon. Palakasin, Panginoon, at muling i-remind, Panginoon, sa task na ibigay niyo po sa amin, Lord. Na kami maging matapang, Panginoon, na kami maging masigasig, Lord, na maghayag ng mabuting balita, Panginoon, because we believe that there's power in your word, O God. Power to transform lives, O God. Tulad din po namin, narinig, Panginoon, no, we might be ordinary, but you become as extraordinary because of you, O God. Kaya, Panginoon, here we are, O God. We are willing, Lord, to obey you, Lord, sa mga pinagagawa niyo po sa amin, Lord. And we pray, O God, for your power of your Holy Spirit. Continue to empower each one of us, O God. Ganun din, Panginoon, sa aming pamilya, Lord. Unang-una, mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord. Gamitin mo nga po kami, Panginoon, upang maging instrumento, Panginoon, ng iyong kaligtasan sa buhay ng aming mga pamilya. Ganun din ang aming mga kaibigan, Panginoon, mga relatives, Panginoon, office mate, Lord, sa aming mga ginagalawan, Panginoon. Let our lives, Panginoon, be a living testimony. And not only our lives, but also our lips, Lord. Be a testimony, Lord, to everyone, Panginoon, na ano na kasalamuhan. Panginoon, salamat sapagkat ang grasya mo, Panginoon, at ang iyong biyaya, Panginoon, ay sadyang dakila, Panginoon. We cannot contain it, Lord, for your blessing, O God. And Lord, salamat sa katapatan, salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa iyong habag at awa po sa amin, Lord. Patuloy ka nawa, Panginoon, na malugod, maitaas, at mabigyan ng kapurihan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Pastor Ronnie, kung pwede niyo pong dugtungan yung panalangin and in a prayer para sa lahat. Thank you, Father and Lord. Napakalaking pribileyo na kami po yung makalapit sa trono ng iyong biyaya, sa trono ng iyong habag. Sa kabila ng aming mga kakulangan, sa kabila ng aming mga pagkakasala, O Diyos, muli mo kaming tinanggap, muli mo kaming dinampot, O Diyos. At ngayon, Lord, ibinahagi mo kami, isinama mo kami sa plano ng iyong pagliligtas sa sangkatauhan. Kinikilala po namin that we are your co-laborer here in the world. Gagamitin mo kami as your representative. Gagamitin mo kami, Lord, to stand in the gap on behalf of the land. Lord, hayaan mo buhay na ito, ang simpleng pamumuhay na ito, O Diyos, patuloy mo at lubusan mo magamit para yung kaharian dito sa lupa ay lumaganap. Para kaligtasan ay makilala ng sangkatauhan. Gamitin mo ang aming kakayahan, gamitin mo ang aming abilidad, gamitin mo, O Diyos, ang mga resources na nasa amin, O Diyos. Gamitin mo ang aming tinig, gamitin mo ang aming buhay to rescue people, Lord, to bring them back to you, Father God.
Hayaan mo God. na kalakasan ang sangigawad mo sa aking mga kapatid. Ano mang ginagawa ng Diablo sa bawat isa na In nasa the name online of Jesus, O God. Lord, I nullify the work of the In the devil name of against Jesus. their lives, against their family, in the name of Jesus, in the name of In Jesus' Jesus. name. In the Jesus' name name, of O God. Jesus. Hindi pwede magtagumpay ang anumang gawa ng Diablo sa buhay na bawat isang nakakarinig sa kaurasan ito. Sa In the pangalan name mo, of Panginoon Jesus. Kristo, In the anumang name of operasyon, Jesus. depresyon, kalungkutan, Yes, ang God. In the name of sinalagay ng Jesus. Diablo sa puso't isipan ng iyong mga anak, ito'y aking kinakansela sa pangalan mo, Panginoon Kristo. Hallelujah. In the name Gamitin mo of ang Jesus. buhay ng bawat isa, O Diyos. Gamitin mo ang puso, ang isipan, ang katawan, ang buhay ng bawat isa, O Lord, to expand Yes, O your God. kingdom here in the world, Thank you, Lord. Lord. Thank you, Ayan mo, Jesus. Ama, ng iyong kalooban ang siyang mangyari sa bawat isa. Mapangyari ang iyong kagustuhan, mapangyari ang iyong kalooban. Sino man ang may karamdaman sa kaurasan ito, O Diyos, In Lord, the name of I Jesus, O pray God. power be upon In the them name of right now. Jesus. In the Yes, name of God. Jesus, in the name of Jesus. Yes, God. Pagdating niyo po ang bawat isa na may karamdaman, anumang karamdaman meron sila, In the name Lord. of Jesus, O Ligawan God. mo yung kagalingan. Let your healing power be upon them. Let your Amen, O healing God. mercy, let your miracle power, Lord, be upon them right now, right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kami po ilulusog para sa iyong kaharian. Lulusog, O Lord, para maging fit ang katawan na to to expand your kingdom, to saturate the world in your words, Father God. Salamat Yes, po, O Ama. God. Bawat Yes, pamilya, Jesus. O Diyos, ano mang mga kailangan meron ng bawat pamilya, Lord, kayo po maging sentro. Ng bawat mga relationships, Lord, I pray, maging sentro ka sa buhay ng mag-asawa, sa buhay ng mag-ama, mag-ina, sa buhay ng magkakapatid, sa buhay ng bawat pamilya, Lord, maging sentro ka. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus Kristo. Amen, O God. Salamat, Ama. Salamat po. Sa iyo namin binabalik lahat ng papuri. And Lord, we declare Canada is for Jesus. We declare Saskatoon is for Jesus. We Amen, declare Jesus. Vancouver is for In Jesus. Jesus' We name. declare In Edmonton Jesus' is for name. Jesus. In We declare Jesus' Rosetown name. is for Jesus. Calgary is In for Jesus' Jesus. name. The whole county Amen. of Canada is for Jesus, O Lord. Amen, O God. Salamat. Gamitin Hallelujah. mo bawat isa, O Lord, para In maging Jesus' name. tagapagsalita mo, para maging Amen. mensahe. Amen, Salamat O po. God. Tumasa amin ka, Ama. Kaya Lord, walang takot na gagawin namin ang iyong kalooban dito sa lupa. Salamat Salamat, po, Ama. Pagpalain mo ang Hallelujah. GOB Vancouver, pagpalain mo ang Amen, O GOB God. Saskatoon, pagpalain mo ang GOB Rosetown, ang Amen, O GOB God. Edmonton, GOB Amen, O God. Calgary, pagpalain mo si Amen, Pastor O God. Norma, kasama si Pastor Keith, pagpalain mo si Amen, O Pastor God. Joel, kasama ng In the kanyang name of mga Jesus. kanyang Amen, O God. asawa, ng kanyang pamilya. Lord, Amen, bless O God. Thank you, Lord. Brother Ron, I pray in the name of Amen, O Jesus. God. Dr. Irish, pagpalain mo sila, Ama. Saka Amen, sa O mga God. elders sa Rosetown, Lord, kay Aris, Yes, O God. kay Jess, Lord, kay Rudilyn, kay Sister Lorna, Lord, sa lahat ng deacon, Lord, Yes, I O God. pray. Sa lahat ng mga elders sa Saskatoon, Lord, pagpalain mo Ate May, pagpalain mo Amen, si O God. Brother George, Brother June, Yes, Sister Lord. Jen, Lord, ang Putian family, bless them beyond measure, Father God. Sino man Amen, sila O na God. hindi ko napagit, pagpalain mo sila. Thank you, Mag-stay Jesus. bro, inaabot namin si Sister Sheena Vidal. Gamitin mo Yes, ang God, in the pamilya name of nito Jesus. para ang iglesia mo sa St. Bro ay ma-establish, Lord, to Amen. saturate the St. Bro for In the name of Jesus. Jesus, O God. Salamat, Amen, O salamat God. Diyos. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong biyaya, sa pangalan mo, Panginoon Kristo. Hallelujah. 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 Amen, Thank you, O God. Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Sister Anna, Thank you, hallelujah. Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, as we end this wonderful night of equipping, we give you all the glory and the honor and praise. Amen. Bigyan mo kaming masarap na pagtulog sa mga magsisimula pa lamang sa araw nila. Bigyan mo po silang kagalakan at kalakasan. Na salamat po sa healing, kagalingan na tinanggap po ng bawat isa sa amin. Sa ipong lahat ng papuri at pasalamat in Jesus' name. Amen. Yaan niyo pong igawad ko ang benediction with your permission po on behalf of Pastor Ronnie, Pastor Joel, no po? Pastor, no? The Lord bless you and keep you. The Lord make his face upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Norma. Thank you po, mga kapatid. Thank you po, Pastor Ronnie. Opo, Thank you, Pastor Joel. God bless everyone. Shane, God bless. God bless everyone. Blessing upon your family, Shane. God bless. God bless.